With new leadership now in place at the Senate, will the political tensions finally subside? Let's bring in University of the East Political Science Professor Eric De Torres. Prof, again, welcome back. Magandang gabi. Magandang gabi, Sir Lord, and sa mga viewers natin. Matanong ko lang, sa akademya ba, kasing stress din ba kayo, tulad namin sa media, na everyday ay walang regularity, walang predictability, merong isang bang! Except for today, medyo may ng konti, yung pag sinusundan nyo yung mga political developments. Sobra, kung makikita natin, napaka-dynamic at saka ang likot. Nagbabago din yung mga teorya at nagde-develop yung mga teorya ang ginagamit natin. So kung makikita natin, we're always trying to look for theories and at the same time, explanations dito sa political phenomena. Kasi now more than ever, ngayon lang tayo nakakita, Sir Lord, ng napaka-dynamic at napakalikot na politika na nangyayari sa ating bansa. Sa tingin niyo ba, kayang i-cover ng isa o tatlo o dalawang teoryang nangyayari sa Pilipinas, or talagang ang hirap lagyan ng application kasi it defines categories or logical flow? Actually, ang nangyayari ngayon, Sir Lord, is nagiging interdisciplinary na siya. Cross-cutting various disciplines to be able to address itong mga nangyayari sa atin. So, from political science, public administration, may economics ka na rin din. Kasi, interrelated at saka nakalink yung mga theories na nangyayari, yung phenomena na nangyayari. Kaya, kailangan mo yung various disciplines to be able to predict, explain and describe this political phenomena na nangyayari sa ating bansa. Parang chaos theory na yata at sa physics yung isang kailangan. Pero ang sinasabi nila, yung mga optimistic, sinasabi nila na, bahagi ito ng demokrasya. Ano ngayon kung naghahabulan ng susunto sa Taiwan nga, regular na nagsasapakan sila ron. Balik pa rin sa trabaho. Ano ang reaksyon mo pag sinasabing, part pa rin ito ng demokrasya? Well, totoo naman na parte yan ng demokrasya at nakalimutan kong sabihin kanina, bukod sa social science, may math. Kasi ang democracy is always the rule or what we call tyranny of the majority. So, nandyan palagi yan. Parte siya ng demokrasya, pero ang unang mahalagang tignan natin dito, Sir Lord, is yung intention ng ating mga kababayan, yung passion basically din ng mga politicians, yung tipong nag-aaway o may diskurso, nagkakagalit, pero ang pinaka-importanting konsiderasyon is para kanino nila ito ginagawa at ang intention ba para sa ikabubuti ng taong bayan pagdating dito sa usaping ito. Kasi nakikita natin is most of the time, yung perception ng ating taong bayan is may ulterior motive, may kanya-kanyang agenda. So, nawawala yung pangunahing tungkulin na sinumpaan nila for public office na talagang para sa ikabubuti ng ating bayan ito. So, it raises a lot of questions. Una, pagpalit ba nitong bagong Senate leadership? Maiibsan ba yung kahirapan na nararamdaman ng taong bayan? Nagbago ba o magbabago ba yung kalagayan at ma-stabilize yung inflation at mapapabuti ba yung inflation ng ating bansa at all other issues as well? Ano ang dating sa'yo ngayong ang bagong Senate President, si Win Gatchalian? At least kahit papano, o baka lang kasi napaka-volatile nung pinanggalingan o nung pinalitan, at ako compare mo na ito at least may malinaw na at least na Senate na agenda, may nilabas agad na amount. Mamaya, pupunta tayo sa amount, yung 700 million na supposedly in 27, 28 days, kung anong dating nun sa tao. At yung regular na pakikipag-usap sa media, mukhang tama ba ang impression sa iba ay kahit pa paano, may katahimikan na mararamdaman? Well, sa perspective and of course, klaro sa kanya yung dapat niyang gawin sa nakikita niya talagang mabigat na banggaan at tingin ko maliwanag sa kanya na napakababa o patuloy na bumababa yung
tingin ng mga tao sa Senado bilang isang institusyon. Kung titignan natin sa linya o dun sa mga nasa dating minority na ngayon ay majority na ulit, tingin ko si Win Gatchalian ang pinaka-viable option na kung saan meron ding pagtingin at may pagrespeto yung ibang mga nasa Parehong minority. kampo eh. Parehong Oo. kampo, may tawid siya. Pwede nating sabihin na less politicized, pero bagamat magaling siyang bilang isang legislature o isang talagang senador, yung lack of course, legal background niya is very important din as well. Pero hindi yun yung tinitignan eh. Ang kailangan muna is to neutralize the situation because patuloy na sumasadsad ang kredibilidad at ang negatibong pagtingin sa Senado. So, nakita natin nung unang pagsampa niya kahit pro tempore, he's constantly communicating. Ipinapaliwanag niya yung nangyayari, isinet niya na kaagad yung mga importanteng committees at mahalaga, nakakalendaryo na yung mga bagay na dapat na mangyari. So, nung nagkaroon ng special session, malinaw na talagang ito is they mean business. Yun nga lang nga, waling-waling ang unang agenda doon sa kanilang ipinasang third reading. Yun talaga. Waling. Mali. Malay mo sa pagdating sa usapin ng kultura, flora at fauna, bahagi yan. Okay. Prof. De Torres, ano ang dating sa'yo nung panunumpa ni Win Gatchalian na kasama niya doon sa entablado, Senado, Tito Soto, Sis Escudero, at si Mig Zubiri, na kung titingnan mo, lahat, yung mga yun, tatlong yun, naging Senate Presidents in a span of, wala, 5 years. Wala, hindi pa 10 years, 5 years. So parang ang bilis sa mga lipatan. Kung titignan natin yung postura at mahalaga na nandoon yung tatlo kasi sinasabi nung tatlo is suportado ka namin. Nandyan kami sa likod mo. At iba yung dating na tatlong presidente. At hindi lang yung idagdag natin. Noong Independence Day celebration, imbitado si Senator Win Gatchalian doon sa event ng Malacanang na nandun si Presidente na may recognition. So talagang makikita nating dinidiinan siya so as to really legitimize na we have your backing, nandito kami sa likod mo, and we recognize you. So, doon pa lang, walang formalization yung 13, ang daming legal issues na nandyan, pero de facto, in terms of recognition, kinikilala siya ng House of Representatives, ng Malacanang, at ng iba't ibang mga grupo. So, talagang it would really justify na talagang siya ang, Senate President. Hindi siya divisive character. Hindi siya divisive At character. higit sa lahat, masipag. Yes, Parang yes. umuwi raw ng gabi na at talagang magtatrabaho daw yung buong staff. Yes, yes. The fact na binata siya ay hindi mahalaga. Oo, kasi ganun talaga masisipag. Well, actually, kung titignan natin, isang advantage yun kasi although hindi man okay, wala kang pamilyang uuwian, trabaho, pero syempre kailangan may work-life balance din, lalo na tingin ko it fits the profile na talagang siya yung karapat-dapat kasi maraming trabahong kailangan na gawin sa Senado. Although may mga kilala ko na nandun, kabaligtaran naman. Kung usapin ng pamilyang usapan at inuuwian. Okay. Chis Escudero, Joel Villanueva, ito ba ay redemption time para sa kanila? Lalo na kay Joel, parang kumbaga second chance, third chance. Ano nga ba ito? Parang one more chance palagi, Sir Lord, ang sasabihin natin dito sa dalawang ito. Pero alam nyo, napakahirap kasi meron ng negative perception. Lalo na pagdating, unahin natin kay Senator Escudero, tinawag siyang Mr. Forthwith. 'Di ba? Na parang ang dating ng sa taong bayan before is he was trying to delay, and then all of a sudden when he made a comeback at tumawid doon sa siyang ika-12, 'di ba?
nagbago lahat yung tenor, nagbago lahat yung dating kasi parang he's the savior na parang magkaroon ng momentum at binigyan ng lakas ng loob na para may ayos yung Senado. So, yun yung isang kailangan nating bantayan. Now, ito yung pinakamalaking katanungan. Will he be able to become again objective as, kung talagang matuloy na siya yung maging presiding officer? Kasi kung titignan natin, and with all due respect and credit to him, siya yung may pinakamalaking karanasan pagdating sa impeachment at ang kanyang legal lens bilang isang abogado at mahusay na abogado si Senator Escudero. But ang tanong dyan is, will he be able to keep that objectivity? And of course, pwede natin siyang sabihin na redemption. At hindi lang yun, Sir Lord, yung paraan na kung saan may pending case din siya at nakaabang doon sa office ng ombudsman. So, ang tanong ng lahat, paano kung ilabas or i-issue siya, paano ito makaka-apekto sa kanya bilang isang presiding Baka officer? biglang, kung nasa road to redemption siya, at biglang may mga ganong lumabas ulit na reminder ng mga kaso, baka mag-iba ulit ang karakter. Baka mapariwara ng landas. Ganun ang ibig sabihin. Exactly. And dito naman kay Senator Joel Villanueva, so, kanino ba talaga siya? Titignan natin, Kay Jesus. Sa Diyos, ang daming drama, ang daming appeal to the emotion na ginagawa ko ito dahil ito yung tama. Pero kung titignan natin, 2 o 3 beses siyang tumawid-tawid. At tandaan natin na bago yung bagong minority, yung dating minority na majority, siya ang tumayo at nag-declare na bakantehin ang committee, ang chairmanship at ang Senate President. Tapos biglang pagdating ng ganito, nagbago yung ihip ng hangin. So, tingin ko credibility issue. At tandaan natin, lahat ng ito para sa 2 senador na ito ay makakaapekto sa susunod na eleksyon dahil 2028 they are re-electionists. So, maaaring ito ba road to redemption? Pwede ba nilang sabihin na at tandaan natin para hindi ko alam kung napansin ng ating mga kababayan, yung isinalang nila na for resolution pagbibigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng lindol. And take note kung sino ang proponent nito. Senator Joel Villanueva. So, pagkatawid, ito yung magandang spin na talagang gusto niyang tumulong. Pero would that be enough for redemption and to be able to develop again his credibility on the part of the Filipino people? Kasi hindi lang yun. Bukod pa dyan, meron na noong ang rekomendasyon ng ombudsman na anuhin siya, tanggalin, di ba, from public office. Isa pang yun. At pinaalala ng ombudsman ulit na i-enforce daw yung panahon ni Conchita Carpio Morales na isa PDAF kasi ito, no? Yes, Prof. yes. Ang parang matagal na kasaysayan, pero kung tutuusin mo, kailan lang yun? At pagdating sa mga mantsa, sabihin natin na mas mabibilang mo yung mga wala. Exactly. Sino nga lang ba yung wala? Pero sasabihin ng lahat, kasi bahagi ito ng politika na nakakainis na marinig na. Kasi ako yung kontrabida sa kanilang drama. Kaya ako ang pinuputakti ng ganyan. Okay, sa mga senator judges, July 6 na magsisimula, no? Of course, legal issues, pero nagsalita kahapon ang prosekusyon at sinabi nila na ito na yun, ampaw, tunog lata, walang laman yung mga pinipresenta daw na mga evidence, pati mga ni someone to counter the walang Mary Grace Piatos na akusasyon ay wala raw witness sa ganon. Mukhang dito pa lang ba, masusukat na natin yung direction itong trial? Well, talagang, at the end of the day, political itong magiging desisyon. It will reflect if whether they are re-electionists for 2020. And that's the reality, kasi kung titignan natin, very polarized pa rin din sila. That's one. Number 2, it reflects the kind of political system that we actually, have in our country that is very personality-based. Nawala yung lakas ng political parties natin and in terms of looking at principles and more importantly, because of this personality base, the manner by which how they would evaluate
the objectivity, and at the same time, the nature of the cases and the nature of the evidences that will be presented to them. Fifth part, makikita mo dyan, and sana yung grandstanding. Kasi bakit? May libre kang, sana no, makita din ni Senator, of course, ni Chairman George. Ito yung libreng... George Garcia. George Garcia, ito yung libreng kampanya ng mga magta-2028. Dahil kung magta-2028 ka, you're on national TV every day. So you're trying to promote yourself in a way. May libre kang media mileage dito. At depende to kung paano ka tumayo, paano mo titignan yung sarili mo, at sa lalim ng mga itatanong mo dito. So, at the end of the day, doon mo susukatin. At it mirrors and reflects the kind of political system and, politics that we have in our country. Or pwede naman parang dignified silence, gaya ni Senator Lapid. Pero yung sinasabi nila na itong midterm elections, yung pagkapasok nila Bam Aquino, pagkapanalo nila Chel Jokno, Leila de Lima, Kiko Pangilinan na balik sa Senado, may mga observations kasi sinasabi na, may nakikita tayong parang sea change sa electorate. At the fact na hindi nakapasok si Bong Revilla ay hudyat na mas maraming bata ngayon, mas sabihin natin na hindi napapasa yung mga ganong gimmick. Pero sabi naman ng iba, mga survey mga survey firms. Sinasabi naman nila, hindi totoo 'yan. Kasi kung tutuusin mo, malaking porsyento pa rin ng mga bata na bumoto ay nakaanib doon sa mga Duterte. Yung ganung sa paksyon na 'yon. Ano masabi niyo po rito? Well, kung titignan natin, yung social media, lang siya means, basically ito, instrumento lamang siya. Pero kung titignan natin, at hindi ko alam, sa mga marami pang usapin at sa mga ibang observers, binago kasi ng mga Duterte yung landscape ng politika ng ating bansa. Ang naging approach nila is direkta sa tao kasi nakita mo yung ganitong klaseng technique dahil local chief executive si former President Rodrigo Duterte. So, sanay siya sa tao-tao, sanay siya sa pakikipag-communicate sa tao, sanay siya basically na grounds, yung ground game. Kaya mahalaga na makikita mo sa politika ng ganyan yung base votes na tinatawag. So, binago nila yung landscape ng politika dahil nakapirmi at kwentado nila yung botos from other parts of the region, basically. So, pagdating sa grounds, yung pagtatao-tao, hindi mo sila tatalunin dyan dahil sanay sila sa pakikipagkapwa-tao. Kaya, kung titignan mo, bakit naka-apekto at naka-plus factor kay Bam at saka kay Kiko? Well, of course, laging technique ng mga medyo challenge pagdating dun sa budget, talagang magsisipag ka magtatao-tao. At yun ang tingin kong isang naging factor kung bakit nakapasok si Bam at saka si Kiko. Nagbago din sila at nag-adjust dun sa ganung klaseng formula na mas diretso sa tao. And at the same time, target yung youth votes basically. And pwede din nating masabi na protest votes sila kasi naging alternatibo sila. Tandaan natin, yung mga survey firms din, kung titignan natin yung kanilang methodology. May mga sablay rin sila. Yes, kasi random yan Hindi nila tinignan na, let's say, nag-survey sila sa mga schools na kung saan talagang yung preference. Kasi kung pumunta ka na ang target mo lang, middle class at saka students, baka maaaring lumabas sila. But the manner they conduct their methodology, random sampling yan So, talagang doon, hindi na foreseen. Kasi, well, methodologically, scientific, at tama naman siya. Binanggit mo students. Na-observe mo ba yung ganon sa mga klase mo? Sa mga estudyante mo, sila ba ay saang political, stream mas umaanib? Well, ang hirap kasi most of the time, kung titignan natin ang observation natin sa mga students, napaka-instrumental na yung pinanggagalingan ng informasyon, which is basically the social media. Akala ko, ang pamilya nila. Well, partly, ganun. So, dalawa natin yung titignan kung paano nakaka-apekto yung social media ngayon, yung diskurso sa social media at saka yung mainstream media na kung saan nandyan yung rise basically ng influencers na nagiging sort of parang pseudo, na rin din sila, reporters or journalists. Seryoso, na ganyan. So, makikita din natin, pag tinignan mo, nagko-compete sila kasi they provide
an alternative information na paghihimayin mo, medyo nga may valid. Kaya now more than ever, it's information warfare to be able to curb that perception. So, ang hamon sa mga guro at saka sa institusyon, lalo na sa mga mag-aaral, paano mo mas madedevelop yung critical thinking on the part of the students at sa mga mamamayan natin na kung saan paano balansehin at mas tignan at mas maging mapanuri doon sa mga nangyayaring nilalabas na impormasyon. So, both traditional at saka sa social media, so to speak. Ikaw ba'y naniniwala doon sa teorya na we always tend to vote the opposites? Halimbawa, ang sobrang, kunyari lang ang seemingly tyrannical na leader, ang next naming iboboto para palitan siya ay yung mas kalmado. Pero if you subscribe to that observation, hindi ba dapat kabahan tayo kasi kung ang nakaupo ngayon ay parang walang kasiguradahan, laging tentative, medyo mabagal mag-address ng mga problema, should we be worried about the possible opposite? Yun yung very unpredictable. Kasi kung titignan natin halfway or mga mid or probably second year pa lang sa observers, nasanay yung mga Pilipino, doon sa leadership style ni former President Rodrigo Duterte. Very decisive, we have a strong executive, ito, ganyan. So, the rest of the cabinet will follow. Yun din kanina, gusto ko lang paghambingin. The main difference between the cabinet now and the cabinet before was that the cabinet before were basically either bureaucrats or military men, which means culturally subversive sila kasi they follow the chain of command. So, madali, it enhances the strong type of leadership meron si Duterte. Nakakatawa, yun pa'y subversive talaga, no? Yung sumusunod ka. You follow orders, ganun ang nature ng military. Oo. You follow the chain of Oo. command. And the highest ranking officer is basically the president. But now, if you compare the composition of the cabinet, members of the cabinet, most of them are politicians. So, politiko. So, may difference of running of a politician, and I'm not saying all, and this is just sort of an observation, na the way that you actually run a particular agency of basically running the bureaucracy, running the agency from either a bureaucrat or technocrat perspective versus a politician type-like approach. So, yun, kung makikita natin yung composition, 3-4 dyan galing sa local chief executive, naging senador na. Yung ngayon o yung dati? Yung ngayon. So, kung titignan mo before, halos walang member doon ng gabinete na naging politiko. Pero ngayon, nandyan, puro politiko yung So, it somehow affects. Plus, yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina, yung acting capacity. So, it affects. Pwedeng double-edged siya. Pwede mong sabihin na acting capacity na laging walang bukas, kaya magtatrabaho ka mabuti kasi anytime, pwede kang mapalitan. Or pagdating sa approval, makita lang ang husay mo sa appointments, wala silang choice kundi exactly. approve. So, double-edged siya eh. But, yun yung hirap eh. Moving forward, naghahanap tayo ngayon ng stability. Yung stability in terms of how we intend to go about inflation, the issue of the economy. Second, the existential threat basically of, issues with regard to the West Philippine Sea and all other, issues. We have food security. So, you need basically, people are looking for that, leadership. Ano ba siya? Parang Duterte version 2.0 na calibrated or a mixture of PBBM and Duterte ba yung hinahanap natin? So, that would depend eventually. And now more than ever, dyan papasok ngayon yung branding, yung tamang approach. Kaya, bumabalik sa drawing board, and I'm sure maraming mga firms ang kinukuha ngayon ng mga politicians na how will they be able to position themselves and to brand themselves looking at such. So, andyan, marami na mga surveys na ginagawa dyan to look at the preferences and perception of the people towards how will they be able to market themselves. So, mas makikita nating ma-enhance palalo ang personality-based politics sa 2028. Parang
ang modern politics ay veering away dapat na supposedly sa yung cult of personality at instead yung efficiency of institutions, nation of laws and not men, pero mukhang nasa dark ages pa rin tayo pagdating sa ganyan. Alright. Exactly. Pero maraming salamat, Professor Eric De Torres, mga kapatid, mula sa Departamento po ng Political Science ng University of the East. Thank you, Prof. Eric. Thank you very much, Sir Lord.